kaya natin sagutin. Kasi binababa lang naman or minumultiply natin tong exponent sa coefficient ng x natin. So, dahil meron tong invisible na 1, magkakaroon ka doon ng 8 times 1, which is magiging 8. Then, syempre, copy mo yung variable mo na x. Then, yung exponent na given, subtract mo ng 1. So, 8 minus 1 is magiging 7. So, ito na agad yung sagot mo. Yan lang siya kadali. So, number 2. So, let's say meron tayong f of x equals x raised to negative 4. So, ano naman magiging sagot na ito? So, check natin kung sino yung tama. So, basically, ganun pa rin yung gagawin, di ba? Pag kinuha natin yung first derivative na ito, kung negative 4 natin times natin sa 1, so magiging negative 4 siya. Then, copy natin yung variable x. Then, yung negative 4 minus 1, ano bang sagot sa negative 4 minus 1? So, yung negative 4 minus 1 is magiging negative 5, di ba? Negative 5. So, ngayon, magiging negative 5 to. Eh, paano kung ayaw ng bawal negative exponent? Ano yung magiging sagot? Kung tatanggalin natin yung negative exponent. Kasi bawal yun, di ba? Hindi tinatanggap minsan yun. So, ano magiging sagot natin para maging positive yung exponent mo? Limit definition. Meron ako nyan dito, guys, marami. Sa YT. So, magkakaroon tayo ng simplify na ito is copy lang natin yung negative 4 sa numerator. Kasi yung x lang natin naka-negative exponent. So, bali, bababa natin yun. Then, pagiging positive na siya. Hindi natin ibababa yung negative 4 kasi hindi naman siya negative exponent. So, ito yung magiging sagot. Tundan. Number 3. So, let's say, meron tayong f of x. Pag nahihirapan kayo guys sa exponent, may mga bits ako nyan dito. Same lang naman yun ng profile. Tsaka ng pangalan. So, let's say meron tayong f of x equals x raised to 3 halves. Ito naman. Ano yung f prime of x natin? So, remember guys, kapag meron tayong given na ganito, fraction, power rule pa rin siya kasi hindi sure eh. So, fraction nga lang. So, meron tayong x raised to 3 halves. Copy natin yung 3 halves. Then, copy natin yung x. Then, yung 3 halves natin, pag binayinusan natin ng 1, ano magiging sagot? So, meron kang 3 halves, bawasan mo ng 1, magkakaroon ka pa ng 1 half. That's correct. So, ibig sabihin ito naka-raise to 1 half. So, dahil naka-fraction yung exponent mo, pwede mo ito i-rewrite. Remember, sa radicals, kung meron kang square root of x, ito pwede mo ito i-rewrite as fraction na exponent na x raised to 1 half. So, which means, etong raised to 1 half natin, pwede natin siya i-rewrite square root of x. Ganun siya ginagawa. Pero guys, dapat itong square root of x natin nasa numerator to, nasa gitna nila. Dito nasa denominator. Basta ganun. Anyways, number 4. So, let's say meron tayong f of x equals x raised to 2/3. Eto. So, meron tayong given like this na x raised to 2/3. Then, kukunin natin yung first derivative. Remember, same process. So, 2/3, copy natin. Copy natin yung variable x. Then, yung 2/3, babawasan natin ng 1. So, meron tayong 2/3. Then, bawasan natin to ng 1. Ano magiging sagot? 2/3
minus 1 is magiging negative 1/3. That's correct. So magiging negative 1/3. So which means magiging raised to negative 1/3 to. And sabi natin kanina guys sa radicals, kung meron tayong square root of x and naging x raised to 1/2 siya, ito naman naka 1/3. Paano yun? Or kung gusto mo i-rewrite mo muna siya as positive exponent. So ibig sabihin nasa numerator tong x raised to negative 1/3 natin, di ba? So pag binaba mo siya, ganito magiging itsura niya. Para maging positive yung exponent mo. And kung meron kang 1/3 na exponent, bali ang gagawin mo naman dyan, cube root naman yan. So which means, ito magiging 2/3 then cube root ng x. Ano siya ginagawa? Basta kanina nakalagay dito guys na index, siya yung denominator. So dito 2, square root. Kahit hindi nakalagay yung 2 doon, understood yun eh. Square root kayo. Diba? That's yun. Tandaan. Number 5. Gets ba? Number 5. So number 5, how about meron tayong f of x equals x raised to pi. Ito lang. Derivative na ito. Kita. Anyway, so pag ganito guys, same process pa rin. So, di ba, bababaan natin yung pi. Ay, kung meron tayong given na f of x equals x raised to pi, exponent, babaan natin yung pi. Copy natin yung x. Then, yung pi, bawasan mo ng 1. Okay na yun. Di ba? Okay na, meron ka na yan. Ayun na yun sa product rule. Ay, power rule, I mean. Sa power rule yan,